Sa ilang bahagi ng Pilipinas, may mga nilalang na hindi basta-basta binabanggit sa karaniwang usapan. Hindi dahil sa wala silang pangalan, kundi dahil sa paniniwala na ang pagbibigay ng pangalan ay parang pag-anyaya, isang uri ng pansin na maaaring maramdaman ng kung anumang naroroon sa dilim. At sa ilang matatandang paniniwala, sapat na ang pansin para may isang bagay na gumanti. Kahit hindi mo ito nakikita. May mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi nakatali sa isang lugar lamang. Hindi sila nananatili sa kagubatan, hindi rin sila eksklusibo sa dagat at hindi mo rin sila makikita sa liwanag ng araw kung kailan malinaw ang lahat. Sa halip, sila ay mas nauugnay sa gabi. Sa mga sandaling ang paligid ay tahimik, ang hangin ay halos hindi gumagalaw at ang isip ng tao ay nagiging mas sensitibo sa mga bagay na hindi agad maipaliwanag. At sa ilang baryo may isang pangalan na hindi binabanggit ng malakas. Isang pangalan na mas madalas marinig sa pagitan ng mga kwento, sa mahihinang bulong o sa mga sandaling may katahimikan pagkatapos ng usapan. Isang pangalan na hindi basta sinasabi, kundi halos iniiwasan, Palasik. Sa mga lumang salaysay, ang Palasik ay hindi inilalarawan sa iisang anyo. Walang malinaw na mukha, walang tiyak na hugis, at walang dalawang kwento na ganap na magkapareho pagdating sa itsura nito. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na pare-pareho ang paraan ng paglapit nito. Hindi ito dumarating ng biglaan, walang malakas na tunog, walang biglang galaw. Sa halip, ito ay unti-unting nararamdaman, parang may maliit na pagbabago sa paligid na hindi mo agad mapapansin, pero hindi mo rin maipaliwanag. Parang may nadagdag sa espasyo, kahit wala kang nakikitang kahit ano. Sa ganitong mga sandali, ang katahimikan ay nagiging mas mabigat kaysa dati. Ang hangin ay tila bumabagal. Endyang na matunog na dati ay normal ay unti-unting nawawala hanggang sa mapansin mo na lang, masyado nang tahimik ang paligid para maging normal. Bago pa maramdaman ang presensya ng Palasik, may mga detalyeng unti-unting nagbabago sa paligid. Ang ilaw ay tila kumukupas, hindi dahil may problema, kundi parang may humihigop ng liwanag. Ang mga anino ay nagiging mas malalim, mas makapal, at parang hindi agad nawawala kahit gumalaw ka. May mga pagkakataon din na habang nag-iisa ka, may pakiramdam kang parang may nakatingin sa'yo mula sa likod. Hindi ito agad takot, sa una parang instinct lang. Pero habang tumatagal, nagiging mas malinaw ang pakiramdam na yon, hanggang sa hindi mo na ito kayang baliwalain. At kapag lumingon ka, wala kang makikita, walang tao, walang galaw. Pero kahit wala kang nakita, may isang bagay na hindi nawawala. Ang pakiramdam na may naroon pa rin. Sa iba't ibang probinsya, may mga kwento na magkakaiba ang detalye pero iisa ang pakiramdam. Isang presensya na hindi agad maipaliwanag pero hindi rin basta-basta nawawala. May isang lalaki mula sa Bicol na nagkwento na habang naglalakad siya pauwi isang gabi, napansin niyang kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang hangin, walang aso na tumatahol, walang ibang tao sa kalsada. Tanging ang tunog lamang ng sarili niyang mga hakbang ang kanyang naririnig. Pero habang siya ay naglalakad, may unti-unting pakiramdam na parang may sumusunod sa kanya. Hindi niya ito narinig bilang yabag, hindi niya ito nakita bilang anino. Pero sa bawat hakbang niya, may pakiramdam siyang may kasabay siyang hindi niya makita. Sa isang punto, hindi na niya kinaya ang pakiramdam. Huminto siya, hindi dahil may nakita siya, kundi dahil kailangan niyang makasiguro kung nag-iisa ba talaga siya. At sa mismong sandaling yon, habang siya ay nakatigil, may isang bagay ding tumigil. Hindi niya ito nakita. Hindi niya ito narinig, pero malinaw ang pakiramdam. Parang may kasabay siyang huminto sa dilim, eksaktong kasabay ng galaw niya. Parang may nakasunod na hindi nahuhuli at doon niya naramdaman ang isang uri ng takot na hindi niya pa nararanasan. Dahil minsan, hindi mo kailangan makakita ng kahit ano para malaman na hindi ka nag-iisa. Sa karamihan ng mga nilalang sa alamat, ang takot ay nanggagaling sa itsura, sa kung ano ang nakikita mo. Pero sa Palasik, ang takot ay nauuna bago ang anyo. Nararamdaman mo muna bago mo pa subukang intindihin kung ano ito. At dahil walang malinaw na itsura, ang isip mo ang gumagawa ng imahe. Pinupunan nito ang kakulangan. At sa maraming pagkakataon, ang nilikha ng sariling imahinasyon ang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong tunay na anyo. Sa ganitong paraan, ang Palasik ay hindi lamang nilalang na nasa labas mo.
Ito ay nagiging bahagi ng kung paano ka mag-isip, kung paano ka makaramdam, at kung paano ka matakot. Mas lumalakas ang presensya nito kapag nag-iisa ka, kapag walang ibang tunog, walang ibang galaw, walang ibang tao na makakapagpatunay na normal pa ang paligid. Sa ganitong katahimikan, ang bawat maliit na detalye ay nagiging mas malinaw. Ang simpleng tunog ay nagiging mas malakas. At ang kawalan ng tunog nagiging mas mabigat kaysa sa ingay. At doon mo mararamdaman na ang pinakanakakatakot ay hindi kung ano ang makikita mo, kundi kung ano ang hindi mo makita, pero hindi mo rin maitanggi na naroon. Maaring ipaliwanag ng agham ang ilan sa mga karanasang ito. Kapag ang paligid ay kulang sa liwanag at tunog, ang utak ay nagiging mas sensitibo. Pinupunan nito ang kakulangan gamit ang imahinasyon. Ang mga anino ay nagiging mas malalim. Ang mga tunog ay nagiging kakaiba. Ngunit kahit may ganitong paliwanag, may isang bagay na hindi basta nawawala, ang pagkakapareho ng karanasan. Ang parehong pakiramdam mula sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar na hindi naman magkakakilala. At doon nagsisimula ang tanong kung ito ba ay likha lamang ng isip o may ibang bagay na pare-parehong nararanasan. Sa mas malalim na pagtingin, ang palasik ay maaaring hindi lamang isang nilalang. Maaari rin itong kumatawan sa takot ng tao sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Hindi ito takot sa isang malinaw na banta, kundi takot sa posibilidad na may maaaring naroroon kahit wala kang nakikita. Isang uri ng takot na hindi madaling malabanan dahil wala kang konkretong kalaban. Sa ganitong paraan, ang palasik ay nagiging paalala na hindi lahat ng bagay ay kailangang makita para maging totoo ang epekto nito sa iyo. Hanggang ngayon, may mga sandali sa gabi kung saan ang paligid ay nagiging masyadong tahimik. Walang hangin, walang tunog, walang galaw. Isang uri ng katahimikan na parang may hinihintay. At sa mga sandaling iyon, may pakiramdam na unti-unting lumilitaw. Isang presensya na hindi mo maipaliwanag, hindi mo ito makita, hindi mo ito marinig. Pero nararamdaman mo na may ibang bagay na naroroon. At sa sandaling iyon, may isang tanong na kusang pumapasok sa isip mo. Kung may nararamdaman kang presensya sa dilim, kahit wala kang nakikitang kahit ano, sigurado ka bang wala talagang naroon? Maraming alamat ang hindi nagsimula sa imahinasyon. Kadalasan, nagsimula ito sa isang kwento na minsang ikinuwento ng matatanda sa mga bata bilang babala. May ganito rin bang kwento na narinig ninyo noong bata pa kayo?